Amazing afternoon sa inyo lahat, Science 10 learners, teachers and enthusiasts. Welcome po sa ating panibagong quarter 2 para sa ating Itulay online tutorial para sa Science 10. Ako po itong muli ang inyong tutor Rainier mula sa SDO Caloocan from Manuel Luis Quezon High School. Amazing na hapon, Tutor Rainier. Ito ang inyong tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School ng SDO Malabon City. Ayan. Kumusta naman, Tutor Rainier, ang iyong nakalipas na linggo? Siyempre, napakaganda dahil alam naman natin na tuloy lang ang laban, no? Although marami tayong mga gawain sa school, marami tayong gawain dito sa EdTech Unit at siyempre sa Itulay, tuloy-tuloy lang ang laban. Sa ngayon, Tutor Ichad, medyo makulimlim dito sa Caloocan area. Diyan sa inyo, sa Malabon area. Dito rin, Tutor Rainier, no, umaambon. Kanina pa actually, kaninang tanghali pa mga alas 11, umaambon na rito. So yun, ingat sa lahat ng ating mga learners no, na nandito sa Kamanava area, malapit sa atin, Tutor Rainier. Yes. And Tutor Ichad, no, tayo po ay live ngayon sa ating Facebook page ng DepEd EdTech Unit at DepEd Tayo. Live din po tayo sa ating YouTube platforms katulad ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, and DepEd TV official YouTube channel. Yes, Tutor Rainier, at yun na nga, no, bibigyan natin ng 1 minuto ang ating mga learners, teachers, viewers around the country no, na i-share naman ang ating session. No? Pakita nila ang kanilang sharer badge sa pamamagitan ng pag-share ng ating Facebook session ngayong hapon. Ayan, so kindly type in your name, school, and your school's division office para naman ma-recognize natin sila lahat ngayong hapon, Tutor Rainier. So uunahan ko na, good afternoon daw, sabi ni Nene Ordelas no, mula sa Ivisan National High School, Tutor Rainier. At good afternoon din daw, sabi ni Enrico Manuel Dalupan Jr., Grayton Jacob, mula sa Virgen de las Flores High School. At ang advisor niya ay si Sir Jonathan Toribio. Ayan, Tutor Rainier. Ito naman, Tutor Ichad from Rainiel Manabat de Vera. Good afternoon, my tutors. Wow. Ang sarap naman pakinggan ito, Tutor Ichad. I'm here again, Rainiel Manabat de Vera from grade 10 Sara, watching from Macabebe High School. And Eliza Quinones Navarro, good afternoon po. Watching from Doña Magdalena H. Gafud High School from grade 10 Newton. Yon, ayan, Tutor Rainier. So, marami na tayong mga learners and mga teachers, no? So I hope you comment your name, your school, and SDO para ma-recognize natin ang bawat isa, no? Ngayon, Tutor Rainier, kung teacher din sila at nanonood rin sila ngayong hapon, gusto natin na ma-recognize din natin ang mga teachers natin na nanonood, no? Type nyo rin naman dyan kung kayo po ay science teacher at kung anong school po kayo at division para ma-recognize din po namin kayo ni Tutor Rainier. Yes, exactly, Tutor Ichad. Okay, so, ayan. So, speaking of grateful tayo talaga, Tutor Ichad, kasi binigyan tayo ng parangal ng ating minamahal na DepEd EdTech Unit, especially sa ating DepEd Itulay, sa Quarter 1 recognition. So, mula sa school year 2021-2022, tayo po ay pinarangalan na Exemplary Tutor Award. Siyempre, ang Tutor Ichad at ang Tutor Rainier, top most viewed for Junior High School Award. Nakuha rin po natin ang most viewed for Science Junior High School Award. At binigyan din po tayo ng parangal na Most Creative Award and Most Innovative Tutor Award. And napaka-proud po akong sabihin sa inyo, Science 10 learners, enthusiasts, and teachers, na ating Tutor Ichad ay ang nakatanggap lang naman ng Rookie Award for Science. Congratulations, Tutor Ichad. Thank you, Tutor Rainier, at maraming salamat po sa ating DepEd EdTech Unit, no, kay Sir Marksy, kay Sir Madge, and maraming salamat po sa kanilang parangal para sa ating tandem, Tutor Rainier. So nakaka-excite ang mga susunod na quarter dahil nakaka-inspire na lalo pang pag-igihan, no, Tutor Rainier, ang ating mga tutorial session dahil sa mga award at parangal na ibinigay po sa atin. Yes, at syempre magbigay din tayo ng thank you din sa ating program head ng ating Junior Science High School po sa ating department, no, si Sir Kevin Domingo. At marami din salamat po sa mga talaga sumuporta sa atin, kasi kung wala itong mga supporters natin, Tutor Ichad, wala rin po tayo ma-receive na mga ganitong klaseng award. Ang ating Science 10 learners, ang ating mga Science 10 teachers sa buong Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre ang mga Science 10 enthusiasts natin.
Yes, Tutor Rainier. So maraming salamat po sa kanilang lahat. Ayan. So ngayon, kick off na natin, Tutor Rainier, ang ating week 1 para sa second quarter. Napakabilis ng panahon. At ngayon, syempre, tandem week, makakasama ninyo para opening pa lang ng quarter 2, Tutor Rainier, no, makita na agad nila na nagbabalik ang kanilang paboritong tambalan, ang award-winning tandem ng Junior High School Science. Ayan. So, Tutor Rainier, ngayong linggo ay pag-uusapan natin ang unang bahagi ng different forms of electromagnetic waves. Ayan, Tutor Rainier. Tama ka, Tutor Ichad. At speaking of yung topic natin na different forms of electromagnetic wave, ito ay galing sa ating mga learning partners mula sa BLR at sila po ang gumawa ng ating Science 10 Quarter 2 Module 1 na module na same topic din at same title mula ito sa ating Alternative Delivery Mode or yung tinatawag natin na ADM. So maraming salamat po sa mga contributors, sa mga SLM writers, sa mga illustrators, validators at lahat ng bumuo po ng ating ginagamit na SLM mula sa ADM. Yes, Tutor Rainier. At para simulan ang ating quarter 2, week 1, basahin na natin ang ating mga most essential learning competencies. So sa quarter na ito, Tutor Rainier, no? At specifically para sa linggong ito, meron tayong dalawang most essential learning competencies. Una dyan, compare the relative wavelengths of different forms of electromagnetic waves and compare the relative frequencies of different forms of electromagnetic waves. Yan, Tutor Rainier. Ang dami nating i-achieve ngayong linggo. Yes, siksik at liglig na umaapaw at the same time yung ating Melks ngayon sa quarter 2 week 1. Kaya talagang nag-synergy na tayo, nagsanipwersa na, Tutor Ichad. Yes, okay. Tutor Rainier. So ngayon naman, Tutor Ichad, let me read yung mga gentle reminders natin. Itutuloy-tuloy ko na to, Tutor Ichad, hanggang numbers 1 to 8. No? So take the pre-test, prepare that day start of the module, take time in reading and understanding the lesson. And of course, Science 10 learners, you need to follow instructions carefully. Sa paggamit din po ng ating SLM, kailangan pong gumamit po tayo ng clean sheet of paper para sa pagsagot ng ating mga activities, lalo na sa mga assessment. And try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Specifically, kailangan natin ng mga ideas about wave na natutunan nila way back grade 7, 8, and 9. At the same time, Tutor Ichad, meron din tayong academic honesty. Kailangan meron tayong tinatawag na academic integrity. When doing the activities, record only what you have really observed. Huwag muna tayong tumingin po sa answer key. So kung kaya natin sagutan yung mga pre-test o kaya yung mga activities inside the SLM, try muna natin sagutan at the same time. And don't hesitate to ask. Sabi nga sa isang commercial, huwag mahiya daw magtanong. No? If you need some questions or clarifications, just contact or communicate with your teacher. And then take the post-test prepared at the end of the module. And then, ito yung pinakamahalaga din, you can check your answers in the activity or activities in SLM, especially mga self-assessment and post-test sa pinakadulong part ng SLM. So, I guess, Tutor Ichad, ito po yung mga gentle reminders natin para sa ating mga Science 10 learners. Yes, Tutor Rainier, at bago tayo tumungo sa mga recognition na pwede nating ipamigay para sa ating mga nanonood ngayon, no, school man yan, teachers or learners, batiin ko muna, meron tayong teacher na nanonood ngayon, isa sa ating mahusay teacher. Last quarter natin, hello kay Ma'am Rowena de Guzman. Ayan, sa good afternoon daw mula sa Canaan East National High School ng SDO Rizal Annex SDO Nueva Ecija. Ayan. So maraming salamat po, Sir Ma'am Rowena, sa panonood po ng ating session ngayong hapon at ganoon din sa ating napakabait na kaibigan, si Doc RJ Calaguas mula nasa Marquee Mall, Angeles City, Tutor Rainier. So alam mo na kung bakit siya nasa mall ngayon, Tutor Rainier. Nga ba? Sabi nga alam natin yan. Ni Tutor RJ, Doc RJ, Happy Teacher's Day daw ngayon. Yes. Talagang extended ang ating Happy Teacher's Day. Punta na tayo to Tutor Rainier, no, sa ating mga recognitions. Ngayong quarter na ito, bukod sa Mahusay Tutor of the Week na i-recognize natin weekly, meron din tayong Mahusay School of the Week na nababanggitin sa kanila, Tutor Rainier, kasama ang ating Mahusay Teacher of the Week. Sobrang dami. Pero meron pang pang-apat, Tutor Rainier, ang ating Faster Finger First Tutor of the Week. Napakaangas. Meron tayong 3F na i-recognize, no? Ayan, Tutor Rainier. Ano ba yan, Tutor Ichad? Yung 3F na yan, na tinatawag na yan?
Ayan din, medyo na, ano ba talaga ang secret behind rito sa pa-recognition na to, na 3F Tutor Rainier? Mukhang ikaw talaga yung may kakayahan na makapagpaliwanag. Sige, Tutor Richard. Let me share this po. Kung ano lang po yung naiisip ko, bukod sa magbigay tayo ng recognition sa mga bata, sa mga tuties natin. So, may mga times kasi na talagang mabibilis yung mga bata na sumagot correctly, no? Yes. Dito, makikita natin, Tutor Richard, yung talagang accuracy, precision ng mga bata. So, kung sila po ay makasagot ng mga tanong natin mula sa ating pre-test, sa mga activities, down to post-test, and then, of course, kailangan natin na i-validate yung mga sagot nila by typing the number of the item or question and then the correct letter or yung mismong word na hinahanap natin. So again, Tutor Ichad, let me remind sa lahat ng nanonood ngayon na ang kailangan lang natin ay yung first. Kaya nga, faster finger first. Yung una na makakakuha po ng tamang sagot. And of course, kaya naman natin binibigyan to ng recognitions. Hintayin na lang natin na meron tayong mga konting pa-prizes po para sa mga bata. Yes. At yung mga hindi pa natin na na ibibigay sa kanila last week, certificates at saka yung iba pa po nating nanalo sa GCash natin sa ating Pakahut culminating. May utang pa kami ni Tutor Rainier sa inyo. Abangan nyo lang po, hintay-hintay lang. Dadaloy rin ng ginhawa nga Tutor Rainier. Yes. Yes po. Kaya wag po kayong mag-alala, hindi po namin nakakalimutan yung mga mga naipangako namin. So, within this week, we will try our best po na maibigay po lahat yan. Para lahat po tayo ay masaya. Okay. So, dahil po tayo ay, Tutor Ichad, marami ring salamat po. Ating mga susunod na slides, no? So, dito tayo sa ating unang activity. So, this is what I know sa SLM, Tutor Ichad, pero ito ay pre-test natin, yung diagnostics test natin or exam. Let me read the direction, Tutor Ichad. Read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers if you are answering in your SLM. Or now, if you're going to answer in real time, comment it down. Katulad ng ginagawa natin dating gawin sa ating quarter 1. So type the number and then the letter. Ganito po magiging rules natin, Tutor Ichad. So, yes, Tutor Rainier. Ikaw po magbabasa muna ng mga questions, 3 lang naman po yan. And then your Tutor Rainier po ay magmo-monitor na po ako kung sino po yung mga sasagot, and then I will be reading the responses, and dun po tayo kukuha ng mga tinatawag natin na faster finger first ng mga bata. Actually, isa lang naman yan per item. Ready na ba, Tutor Rainier? Ready na Tutor Rainier. So recorded po itong lahat, no? Para sa impormasyon ng ating mga learners at mga teachers na nanonood, ng ating pong mga faster finger first na mga mananalo ngayong araw na to, no, ay recognize natin next week, Tutor Rainier. So pabilisan ng pagsagot ng tama at sumunod dapat sa instruction at directions na ibinigay sa atin ni Tutor Rainier. Ayan. So Tutor Ichad, letter, walang number at walang let's say letter A lang yung nilagay niya, although tama yung kanyang sagot, it will not be qualified. Kailangan may number para maging organized tayo. Speaking of, mag-shoutout muna po ako, Tutor Ichad, no? Kasi dami lumalabas dito. Isa lang naman, from Quirino National High School, ang kanyang teacher ay si, good day, watch here from Quirino National High School, District Grade 10 Athena, Micah Rain C. Campos. Sige, isa na lang po sa inyo, Tutor Ichad. Kung sino pwede mabasa dyan. Si Angeline Walat, nanonood siya, no, Tutor Rainier, mula sa Doña Magdalena Gafood High School. Ayan. So hello sa mga learners, teachers ng Doña Magdalena Gafood High School. So let's start, Tutor Rainier, para sa ating What I Know question number 1. Faster finger first tayo, Yes, mag-monitor ang ating Tutor Rainier. Question number 1. These are waves that are created as a result of vibrations between an electric field and magnetic field. A, electromagnetic spectrum. B, electromagnetic wave. C, microwave. Or letter D, radio wave. Ayan. So tignan natin kung sino ang pinakamabilis na makakasagot. Tutor Rainier, nakaabang din ako sa ating comment section. Ayan. Yes po. Ayan. So habang hindi natin. Okay, so meron ng sagot si Joanna. Si Joanna Eunice Bibat, Tutor Rainier. Yes. Tignan natin kung letter B. Okay.
Sige. Answers are coming. So meron na sumagot na 2. Number 1 pa lang tayo. Number 1 pa lang. Number 1 pa lang. Baka nagkamali lang ng pagtatype. Siguro, sobrang na-excite sila. Na-excite Tutor Rainier. Ayan. So meron tayo. Ang tamang sagot natin para sa question number 1 ng ating What I Know ay letter B. Ayan, Tutor Rainier. So nakita ko si Joanna Eunice Bibat, ang ating faster finger first. Ayan, congratulations for answering our first question. Question number 1. Yes. Yes. Question number 2, Tutor Rainier. Ayan. So ang ating question number 2, electromagnetic waves are produced by blank. A, is it any disturbance? B, currents. C, vibrating charge. Or letter D, voltage source. Ayan, Tutor Rainier. So, hintayin natin ang ating pinakamabilis ngayon sa question number 2, no? So, pag question number 2, ha? So, ilagay natin number 2 para sa inyong sagot, para at least makita agad natin. Pag may lumabas na, Tutor Rainier, pwede na natin sigurong i-acknowledge ang ating tamang sagot. So, may sumagot na. Ang tamang sagot sa ating question number 2, Tutor Rainier, ay letter C. Ayan. So, nakita ko, Tutor Rainier, si Josephine Sumilang. Ayan. Yes, Josephine Sumilang ang ating faster finger first para sa question number 2. Congratulations po sa nakasagot ng ating question number 2. Question number 3, Tutor Rainier, para sa ating exciting ito, no, yung ganito. Yes, Tutor Rainier. So parang nagiging competitive talaga sila. Yes. Kaya napaka-ano. Tutor Richard, ginagawa naman nating healthy competition naman. Para healthy competition. Yan. Napaka-friendly ng ating tutorial session na ito. So, hindi natin kailangan magpaangasa na ako yung nauna. So, ayan. So, i-acknowledge naman natin sila. And Tutor Rainier, let me read our third question. Which two colors of light lie at the beginning and end of the visible spectrum? Ano ba yung nasa dulo na yan? Okay? Una at dulo. So is it letter A, red and violet? B, red and yellow? C, yellow and violet? Or letter D, yellow and green? Ayan, Tutor Rainier. So napaka-exciting, no, ng ating question number 3. Hintay tayo ng sagot pag may lumabas ng question. Ayan. So meron na tayong sagot. Ang tamang sagot natin sa question number 3 ay letter A. Ayan, Tutor Rainier, nakita ko na una ulit si Josephine Sumilang. Ayan. Yes, letter A ang sagot ng ating Josephine Sumilang. So congratulations sa nakasagot ng ating unang tatlong tanong. Question number 3, Tutor Rainier. So let me summarize lang po, no, sa ating What I Know, Tutor Richard. Number 1, si Miss Bibat, at sa number 2 and 3, si Miss Sumilang. So siya po yung nakakuha. Yes. 2 and 3. Ayan. Comment naman nila, Tutor Rainier, no, si Josephine at si Eunice Bibat, kasi alam natin taga-Raniag High School yan sa Isabela. Yes. No? So alam talaga natin na dahil naging mahusay shooting na natin yan. Ngayon yung ating parang unang nakadalawang mabilis, no, na nakasagot, Tutor Rainier. Yes. So sabihin naman niya kung saan ang kanyang eskwelahan at ang kanyang division. Ayan, so congratulations sa ating unang tatlo. So meron pa, hindi pa tapos ang laban, Tutor Rainier. Tuloy-tuloy pa tayo. Mamaya i-accumulate natin yan, o pag sama-samahin natin yung kanilang sagot dyan. So ayan na, basahin na natin ang ating What's in, Tutor Rainier, na jumbled letter. So pwede pa rin silang sumagot dito sa bahagi naman ng ating yan, yung faster finger first, Tutor Rainier. So, ang direction natin, no, we will read the questions carefully, write the letter of the correct answer on your answer sheet or comment it down. So dito, hindi lang letter actually, Tutor Rainier, no, yung buong word na hinahanap natin na naka-jumbled. So, pabilisan po ulit ng ating sagot dito sa ating fast finger first. Ayan. So, Tutor Rainier, hindi ko alam kung nakapag-comment na ba ang ating yung naka-number 1 kanina. Ano nga ulit niya, Tutor Rainier? Number 1, si Bibat. Number 2, and Sumilang. Yan, si Sumilang. Yes. Ayan, tama po. Ayan. So, hintayin natin ang kanilang mga pinakasagot. So, Tutor Rainier, ikaw naman ang magpapasagot ng ating, no, 4 ba to o 5 na ating 5 items. Ayan. So, pakibilisan natin sa ating faster finger para makasama kayo sa pinaka nanalo, no, ngayong linggo na ito. Ayan. Tutor Rainier, take it away.
Okay, so thank you, Tutor Ichad. At hinahanap natin, Tutor Ichad, ay tamang spelling din at the same time. Tamang spelling, yes. Jumbled letters. Okay, listen na natin. So number 1, this is the first statement. It is the disturbance in space. So may papakita ko mga letters and I need you type in the correct answer for this first statement. These are the letters A, V, W, E. This is the disturbance in space. Number 1, kindly type the number 1 and then your response. Okay, tingnan natin. So what is the disturbance in space? Pag wala pong number, hindi po namin i-accept yung inyong sagot. Yes, Tutor Rainier. So may nakita na akong sagot, Tutor Rainier. Shout out ko muna yung misis ko, nanonood siya ngayon. Nasa labas siya. Hello sa'yo. Ingat sa'yo, Leia. Ayan, sa kanyang kapatid na si Laika. Tutor Rainier, may nakita na akong sagot mula kay, thank you, Tutor Rainier. Mula kay Francis Ivan Makaraeg, sabi niya, Tutor Rainier, wave daw. Siya ang pinakamabilis natin sumagot. Kaya lang, Tutor Ichad, wala siyang number 1 kasi. So, maliwanag tayo stick tayo sa rule natin. Wala kasing number 1. So, ang pinakamabilis na sumagot dito, Tutor Rainier, na nakita ko naman, may nakalagay lang kay Hazel Ann Fronda na number 1. Pero ang i-acknowledge natin yung sagot ni Joanna Eunice Bibat kasi siya yung may number 1 lang talaga na sagot. Okay. Yes. So, number 1. So, congratulations. It's wave. Next. Si Bibat, Tutor Rainier. Ayan. So, the answer is wave. Okay, let's have number 2. It is the highest point in a wave. Ayan. Yes, it is the highest point in a wave. Parang siyang secret, pero kulang ng Oo nga eh. Kulang ng letter A. RT, yes, Tutor Ichad. Ayan. So tignan natin kung sino ang pinakamabilis. Number 2, dapat nakalagay po ang number 2. Ayan. So Tutor Rainier, may nakita na akong sumagot. Si Arlene Villanueva Natividad. Napakabilis talaga. No? Sabi niya number 2, crest. Tama po ba, Tutor Rainier? Let's see. Crest. Ayan. Ayan, Tutor Rainier. So tama ang sagot niya na crest. Okay. Next. Number 3, paki-note na lang yung Tutor Ichad yung number 2. Okay? Yes, Tutor Rainier. Apo. Ang ating number 2 ay si Arlene Villanueva Natividad, Tutor Rainier. Ayan. Okay, Villanueva. Yan. Let's have third statement. It is the lowest point in a wave. Kung kanina, highest point, this is the lowest point in a wave. P-G-H-U-R-O. Pakilagay ang inyong letra ng tamang sagot. Ayan, letra at saka hindi letra, yung number. Ayan, so nakita ko. Ayan, Tutor Rainier. Meron na tayong number 3 na una ulit, si Josephine Sumilang. Ayan, Tutor Rainier, sabi niya, trough. Yan, tama naman ang kanyang spelling. Trough ba, Tutor Rainier, ang tamang sagot? Yes po, trough. And kahit hindi po kayong mauna, pwede pa rin po kayo sumagot sa comment sections. Kasi talaga naman na hinihintay natin yung mga responses ng ating mga science and learners. Let's move to question or statement number 4. Statement number 4. It is the distance from the midpoint to the highest or lowest point of a wave. This is the distance from the midpoint to the highest or lowest point of a wave. Letters L, M, U, P, T, D, E, A, I. Medyo mahaba. Ito, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, at excited ako, no? Kung sino makakasagot niyan, question number 4 na yan. At may nakita na ako agad, no? Mahusay duty of the week natin to. Mahusay duty of the quarter natin to last time, Tutor Rainier. Ayan, so si Philip Ray L. Mancera. Sabi niya, Tutor Rainier, amplitude daw po. Tama po ba? Yes, correct. Correct si Philip. Yes, Tutor Rainier. Yes, Tutor Rainier. Ayan. Let's have question or statement number 5. Yes, number 5 na. Habol sila, Tutor Rainier. Yes, habol-habol na. It refers to the number of waves produced in 1 second. N-E-Q-F-C-E-U-R-Y. Number 5, type your answer. Yan. So, sino kaya ang mauunang makasagot ng ating question number 5? Wala pa ako nakikitang nagtatype. Ayan, Tutor Rainier, may nauna na ulit. Nauna pa siya sa first talaga. Ayan. Again, yung nakakuha nung ating kaninang, nakakuha ng ating question number 5 ay si Philip Ray Mancera. Ayan, Tutor Rainier. It's frequency. So this is the number of waves produced in 1 second. This is reported in hertz. Ito yung kanyang official SI unit, no? Hertz. Yes, Tutor Rainier. So ayan nga, babanggitin ko lang ng review, no, ang ating what's in sa jumbled letters. Good job sa kanila. Sa question number 1, si Joanna Eunice Bibat. Question number 2, si Arlene Villanueva Natividad. Si Josephine Sumilang sa question number 3 at sa question number 4 and question number 5,
ay tama naman si Philip Ray L. Mancera. Ayan, ang exciting. Congratulations. Yes. Meron pa, actually, hindi pa siya nagtatapos, Tutor Rainier. Marami-rami pa yan. Habol pa sila. Kaya pa nila yung humabol. Ayan. Tutor Rainier. Ayan. So this is the, yung ating summary. Kung bibigyan natin ng konting explanation yung ating mismong wave. So wavelength, ito yung distance between two crests and then two trough, yung lowest or highest point. Which is particular. Yes, Tutor. Sige, Tutor Rainier. Yung particularly ang wavelength, Tutor Rainier, measured yan in meter. Yes. Yes, ayan. And sometimes, usually then, etong wavelength na to, it's not only for crest and trough, pwede rin siya sa other points din ng wave, basta undisturbed wave. Kung nag-start siya sa isang part, kailangan mirror din yung katulad ng kabila para kapag kinuha yung distance between 2 points, ay ito ang tinatawag natin na wavelength. Meron din tayong tinatawag na amplitude, yung kalahati from the origin to the highest point of wave o kaya sa center to the lowest point of wave. This is what we call amplitude. So, ang isang wave ay pwede natin tawagin na masabing transverse, longitudinal, depends, Kasi ang pinag-uusapan natin dito na particular na wave ay electromagnetic wave. Hindi siya mechanical wave kasi. Okay. So, may dadagdag ka pa ba, Tutor Ichad? For wave yun lang, Tutor Rainier, So, yung frequency nga natin, katulad ng explanation ni Tutor Rainier kanina, shows how many waves hit a certain point every second. And usually, nami-measure talaga ang frequency sa pamamagitan ng hertz. Kung ang ating wavelength ay sa pamamagitan ng meter, ang ating frequency na hindi napakita diyan na kung saan yung pinaka nahihit talaga per every second ng ating wave ay nami-measure naman sa pamamagitan ng ating hertz. Ayan. Yes. Kasi may cycle kasi to 1 per second o 1 over S. Yes. So yun yung buong cycle ng isang frequency. Okay, so let's move na sa ating electromagnetic waves. Actually, Tutor Ichad, science and learners, enthusiasts, and teachers, when we say electromagnetic wave or EM wave, para mas mapaigsi natin, EM wave na lang, this is what we call electromagnetic radiation. It is a wave that is created as a result of vibration between electric field and magnetic field. Let's remember these two fundamental concepts, electric field and magnetic field. That's why it is also called as electromagnetic wave or EM wave. Next, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, So, merong discovery ang isang Danish physicist and chemist na si Ørsted, Si Hans Christian Ørsted. Sa kanyang discovery, sabi niya, a changing electric field produces magnetic field. And a changing magnetic field is therefore produced around a vibrating charge. Sabi niya noong 1820, Tutor Rainier, that an electric could produce a magnetic field, which he called electric conflict. Actually, sa part na yan ng discovery ni Hans Christian Ørsted, Tutor Rainier, nagkaroon ng major development. Kaya nagkaroon din ng iba pang fundamental concept na pinangunahan nila Michael Faraday at saka ng iba pang mga scientists katulad nila Ampere, ang discovery ng relationship between electricity and magnetism na patuloy rin naman nating susundan natin yung kwento at tagpo na yan sa kasaysayan ng physics patungkol sa electricity and magnetism sa mga susunod nating lesson dito sa atin sa second quarter. So yun muna yung patungkol sa discovery ni Hans Christian Ørsted na related sa pag-aaral ng electromagnetic waves, Tutor Rainier. Yeah, napaka-meaty nang binanggit ni Tutor Ichad kasi yun talaga yung nangyari way back sa history when it comes to physics. And pagdating naman dito kay Michael Faraday, it is an English physicist naman at the same time. So hindi alam ni Michael Faraday na yung kanilang discovery pati kay Ørsted ay parehong-pareho. Pero never sila nag-usap, Pero dumating lang sa point na talagang very coincidence na pareho sila ng discovery. That the changing magnetic field will produce electric field. So dito nga nagkaroon ng mga magnetic flux na kung tinatawag natin at ito ay mababanggit pa sa mga susunod pang mga weeks, And kasi dito lang tayo muna sa ating mga introductory parts. That's why bakit binabangga natin yung konsepto ng electricity and magnetism. That's why nagkaroon ng pinaka-fundamental concept na tinatawag natin na electromagnetism.
Ayan. Yes, Tutor Rainier. At kahit hindi nagtagpo si Michael Faraday at si Hans Christian Ørsted, Tutor Rainier, nagkaroon ng confirmation yung kanilang mga discovery sa research nung isa't isa, no, sa experiment nung bawat isa. So yun yung nakakatuwa kapag nag-aaral talaga tayo ng science, no, nagkakaroon ng confirmation yung ating pinag-aaralan at gusto nating matuklasan, katulad ng pag-aaral ng magnetic field at ng electric field when it comes to their relationship with each other, Tutor Rainier. Yes. So, sunod naman dyan, Tutor. Diyan papasok, Tutor Ichad, no, yung proseso din at konsepto ng scientific method, no. Kaya dapat ang mga bata talaga ay talagang napaka-observant. Step 1 pa lang or yung first step pa lang, kailangan gamitin na natin yung ating 5 senses para kapag tayo ay nagko-collect ng ating observation ay tama-tama. And then kapag pumunta tayo sa pinakadulong part, which is the mismong conclusion, parang ganito rin ginawa ni Michael Faraday din po at ni Hans Christian Ørsted. Yes, Tutor Rainier, exactly. Ayan. So pag-usapan naman natin, Tutor Rainier, no, dito sa part na to yung tinatawag natin na gaano ba kabilis, no, mag-travel ang ating mga electromagnetic waves. So sabi diyan, no, our EM waves can travel through anything, no, even on a vacuum. Kahit na free space, no, pupwede na mag-travel ang ating electromagnetic waves, meaning they do not need any medium to travel. So hindi nila kailangan kahit na saan pa yan, no, na medium or vacuum yan, empty space yan, pupwedeng mag-travel ang ganitong klase ng waves. And they travel in a vacuum at a speed sobrang bilis, Tutor Rainier. 3 times 10 raised to the 8 power meter per second. Ayan. Yes, kung baga, i-add ko lang, Tutor Ichad, no? Ang mismong electromagnetic wave ay talaga nagta-travel ng 300 million meters per second. So isang segundo, nakaka-travel na ito ng 300 million meters. Ganun siya kabilis. Parang speed of light na rin talaga. Parang speed of light na. Yes, nabanggit ni Tutor Ichad na ang pagiging electromagnetic wave ay kakaiba siya sa pagiging mechanical wave. Ang mechanical wave kasi nangangailangan ng medium para maka-travel itong mechanical waves. Pero itong electromagnetic wave, wow, pangmalakasan siya. Vacuum, kahit solid liquid gas, hindi niya kailangan yan. Nagta-travel siya in any part. At kahit walang medium, magta-travel to. Even in space, electromagnetic wave can travel. Yes. Totoo yan, Tutor Rainier. So, dito tayo, Tutor Ichad, panibago ulit, magkakaroon tayo ulit ng record muna tayo ng Fast and Figure first, no? Meron tayong enrichment activity number 1 sa ating SLM part. Ito yung what's more. So pwede nyo tignan yung inyong SLM sa EDM. Ang directions natin, Tutor Ichad. Sorry kung mabilis ko ng pagbabasa ng directions, no? Kasi we run out of time. Figure 1, determine the wavelength ranges of each of the forms of electromagnetic wave. We are talking about wavelength ranges. So yung nabanggit ni Tutor Ichad, yung meters, pinatutungkalan natin yung ranges. Saan ba naglalaro yung mismong value ng mga forms of electromagnetic wave? Again, hindi pa natin nababanggit kung ano yung mga electromagnetic waves, no? Actually, 7 sila. And may mga weeks po tayo na talaga mapapag-aralan pa natin yung mga practical applications nito and uses. At panoorin nyo si Tutor Ichad sa Itulay TV. Sa kanya yan, yung week 3 and 4. Ayan. Ang exciting, Tutor. At syempre, Tutor Rainier, huwag nilang kakalimutan, bukas ang unang episode, 2:15 to 2:55. Abangan niyo si Tutor Rainier sa ating IBC 13 para sa Itulay TV. Ayan, Tutor Rainier. Actually, ang tamang term ay DepEd TV plus Itulay kasi nga, di ba, pin-use natin ang ating Itulay sa ating DepEd TV. Ayan. Bukas yan, Tutor Rainier, Tuesday, 2:15 to 2:55 sa IBC 13. Ayan. Tutor Rainier, simulan na natin ang ating enrichment activity 1. 2 tanong lang to actually, di ba? Parang yung napansin ko dyan, Tutor Rainier. So, mapapansin natin sa ating presentation, no, yung wavelength in meter, mapapansin natin na ganun yung haba mismo talaga ng wavelength ng ating radio wave compared sa microwave, infrared, sa ating visible light, ultraviolet, X-ray, and gamma ray. So, nagdi-differ talaga sila ron, Tutor Rainier. Kung mapapansin niyo, no, mas malaki yung pinaka-itsura nung wavelength na meron sa ating mga sa radio waves, no, yung mga hindi ganun ka-harmful na mga uri na bahagi ng ating electromagnetic spectrum. At ganun din pinakita yung illustration kanina ng ating ng wavelength in meters ng ating visible light spectrum mula sa
Roy G. Biv na tinatawag or yung red, orange, yellow, green, blue, and violet, Tutor Rainier. At syempre yung mga harmful naman natin na mga na nasa spectrum natin katulad ng ultraviolet rays, ng X-ray at ng gamma ray, no? Differ din sila at sobrang numinipis at lumilit ang kanilang wavelength, Tutor Rainier. Kaya pala, Tutor Ichad, no, pag tumitingin tayo sa sky, nakita natin yung rainbow, ang nasa ibabaw niya ay red, no? Tapos yung violet nasa ilalim. Tapos makikita natin, ang laki ng lawak ni red. Kasi dahil nasa taas siya, nag-o-occupy siya ng mas mahabang wavelength kumpara sa violet na nasa baba na maliit lang. True, Tutor Rainier. Kaya yung isa sa pinakamalaking trivia na pwede nilang makuha ngayong hapon sa ating lesson. Ayan, Tutor Rainier. Ito naman, Tutor Ichad, share ko lang sa mga bata. Ang mga wavelength ranges, parang sinagutan na lang natin yung buong enrichment activity. Pero sinasabi lang dito that we are dealing with electromagnetic wave from radio wave, meron itong greater than 1 times 10 to negative 1. So hindi ko nababasahin yung buong ranges, no? Pinapakita lang natin yung trend na tinatawag natin na mula radio wave, microwave, infrared, visible light, UV, X-ray, and gamma ray, lumiliit yung wavelength. So meaning, as the radio wave and gamma ray progresses, the wavelength ranges in terms of meters decreases. So bumababa po siya. So makikita natin yung mismong wave kanina, mahaba, hanggang paiksi na paiksi, papunta ng gamma ray. At meron itong magiging practical fundamental concept. Hinay-hinay lang tayo kasi marami pa tayong matututunan regarding with wavelength ranges. Totoo yan, Tutor Rainier. Ano yan eh, hihimay-himayin natin sa kanila yung 7 na yan, na nasa spectrum na yan. So mas lalo nilang mauunawaan. Kung babad na babad sila nung first quarter, Tutor Rainier, sa plate tectonics, sa iba't ibang mga plates, ibababad natin sila sa 7 na yan, no? Actually, sa unang 4 na linggo ng quarter 2, puro electromagnetic spectrum application, no, practical application, connection sa environment, kung gaano ka-harmful yung mga yung huling 3 na yan, UV, X-ray, and gamma ray, iisa-isahin natin yan. At malalaman nila ng mas maigi kung ano talaga yung pinaka-practical application nga sa kabuuan ng mga electromagnetic waves na yan, Tutor Rainier. Okay. Thank you, Tutor Ichad. At ngayon, sa ating what's more, ito ang ating magiging question number 1. Ako na po magbasa muna, Tutor Richard, no? So, yes, Tutor Rainier. Tapos i-record ko naman yung tamang sagot. Thank you, Tutor Richard. Pinakamabilis. O, yun na, para mabilis na. At medyo makompress na rin yung time natin. Question 1. Which electromagnetic wave has the longest wavelength? Identification to. 1. Just write the answer. Wala na po tayong pagpipilian dito. Yes, Tutor Rainier, may nakita na akong mabilis na sumagot, no? Ang bilis talagang fast finger first natin ay si Philip Ray L. Mancera. Sabi niya, radio wave, Tutor Rainier, number 1. Tama po ba? So, again, the electromagnetic wave that is considered as the longest wavelength is radio wave or radio waves. Okay, let's have question number 2. Which electromagnetic wave has the shortest wavelength? Ayan, so sino yung pinakamabilis na sasagot ng ating question number 2 para sa ating fast finger first? Ayan, so naghihintay pa ako ng lalabas na tamang sagot, Tutor Rainier. So puro number 1 pa rin ang aking nakikita. Sino kaya? Ayan, sabi ni Jasmine, mali pala yung basa ko. Eto na, nabalik ko ulit. Wait lang. Ayan, sabi ulit ni Philip Ray L. Mancera, siya pala ulit ang nauna, Tutor Rainier. Gamma ray daw po. Tama po ba, Tutor Rainier? Again, the electromagnetic wave that is considered has the shortest wavelength are gamma rays. Yes, ayan. Napakabilis ng ating mahusay tutor of the quarter, last quarter, Tutor Rainier na si Philip Ray L. Mancera. Ayan. Meron pa bang susunod? Tutor Rainier, ayan. Meron naman tayo, Tutor Ichad, na activity number 2 naman. This time, let me read lang the directions. In figure 2, kung kanina figure 1, more on electromagnetic wave in terms of wavelength ranges. This time, we are dealing with frequencies in terms of hertz naman. Ikukumpara natin yung 7 electromagnetic waves in terms of frequencies. Ayan. So, Tutor Rainier, kahit hindi sila natawag, no, na may pinakamabilis na pagsagot, sagot pa rin sila para at least makakuha pa rin tayo ng 2 over 2. Yun nakakatuwa doon, yes. Again, Tutor Ichad, iba ang mahusay tutor of the week sa ating finger first. Kasi yung faster finger first, nakadepende siya sa score niya from the first part ng ating lesson hanggang dulo. Kukuha natin yung sum
yung accumulated points nilang lahat. Tama, Tutor Rainier. Dito naman, Tutor Richard, let me discuss lang po. Dito naman, ang pinapatungkol naman dito yung frequency. Siyempre, may katulad din tong konsepto sa ating energy, particularly ionizing energy. So mula radio wave, makikita natin na yung frequency niya into hertz ay from 3 times 10 to the 9th hertz, naging 3 times 10 to the 11 hertz, 4 times 10 to the 14 hertz, hanggang naging gamma ray 3 times 10 to the 19 hertz. Again, sa mathematics, kapag tumataas ang exponent, specifically positive exponent, tumataas yung value nito. Meaning to say, science and learners, ang frequency from radio wave papunta ng gamma rays ay lumalaki yung frequency. Ibig sabihin, nagiging highest yung frequency. It's getting higher and higher hanggang pumunta siya sa gamma rays na talagang sobrang malakas na yung kanyang frequency. And take note, babanggain din natin yung konsepto ng ionizing energy. Ang frequency kapag mababa, mababa din yung ionizing energy. In terms of frequency sa dulo, pag mataas yung frequency, mataas din o powerful din yung kanyang energy. Kaya di ba sabi natin, Tutor Ichad, yung gamma rays talaga ay napakalakas ng energy nito. Although mababa yung kanyang wavelength. Yes, Tutor Rainier. At dahil dyan, shout out muna kay Ma'am Donna Jill Carriazo mula sa Ramon National High School. Kino-congratulate niya ang ating mga great learners na napakabibilis magsipag sagot. Ayan. So, home of the originals talaga ang Ramon National High School. Hello po ulit, Ma'am Donna Jill. Yeah. Dito naman, Tutor Ichad, sa ating table 2, frequency ranges. Nabanggit ko na rin kanina, basta papunta ng radio wave down to gamma rays, umaakyat, nag-i-increase ang frequency. So pataas na pataas ang frequency. So pag tumataas ang frequency, take note, tumataas din ang kanyang ionizing energy. Okay. Yes, Tutor Rainier. Ayan, may clue na tayo doon sa ating mga question. So, kindly read question number 1, Tutor Ichad. Ako naman siguro Yes, Tutor Rainier. So, monitor ko rin para nakikita rin talaga natin, no? So, sabi rito, no, which among the electromagnetic waves has the highest frequency? Ayan. So, fill in the blanks ulit yan. Tignan natin, Tutor Rainier, ang may pinakamabilis na sasagot. Number 1. Ayan. Si Philip Ray L. Mancera, sabi niya, gamma rays. Ayan. Tutor Rainier, tama ba ang kanyang sagot? Correct. Gamma rays. Tama. Ito po gamma ang may rays. pinakamataas na frequency. Question number 2. Yes, question number 2. Which among the electromagnetic waves has the lowest naman frequency? Ayan, Tutor Rainier. So, tignan natin ang may sagot ng number 2. Nag-aabang ako ng lalabas na number 2. May nakalagay pa rin dyan. Yes, ayan. So, may nakita na akong number 2. Si Arlene. Tama ba, Tutor Rainier? Tama ba ako na nakikita? Si Arlene Villanueva Natividad. Yes, sabi niya, radio wave daw. Radio wave ba, Tutor Rainier? Yes, correct po si Arlene. It's radio waves. So, thank you, Arlene. Ayan, sa pagsagot. Mababang frequency. Okay. Ayan. Shout out muna, Tutor Rainier, kay Tutor Jeric. Ayan, so nanonood siya mula sa SDO Cabanatuan. Ang kaibigan nating tutor mula sa MAPE Health 7. Ayan, Tutor Rainier. Hello, Tutor Jeric. See you soon. So, ayan. At mapapanood din natin si Tutor Jeric din sa DepEd TV plus Tito Live. Yes, Tutor Rainier. Exciting. So dito, Tutor Ichad, directions. Ito naman, identification lang din. Pick out the word that will make the statements correct. Write your answer on a separate sheet of paper. Pero sa atin, comment your answer down to your comment box. So dito, paano ba ito? Kasi dito, Tutor Ichad, lalabas na kasi lahat yung mga statements. 4 itong lalabas. And then, pabilisan na lang, Tutor Ichad, no? Paano ba? Kailangan natin kasi makuha agad yung 4. Ito yung ating magiging rule natin. So, type in your 4 answers. 1 comment na. 1 comment, 4 answers. Yun na lang. 1, 2, 3, 4. Okay. So, isang sagutan na lang. Sasagutan kasi anong oras na din. So, kindly read, Tutor Ichad. Yes, Tutor Rainier, basahin ko. No? The electromagnetic spectrum is the arrangement of 1, electromagnetic waves or ultraviolet radiation, which are waves that are created with changing electric field, and number 2, electric charge or magnetic field. Electromagnetic waves travel on number 3, is it air or vacuum, at a constant speed of number 4, 3 times 10 raised to 8 meter per second or 8 times
10 raised to 3 power positive 3 meter per second. Ayan. So, Tutor Rainier, dapat ang sagot nila 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, yes, dapat hindi pa isa-isa, dapat 1, 2, 3, and 4. Ayan, Tutor Rainier. So, habang naghihintay tayo ng sagot, Tutor Rainier, may nakita lang ako dyan nag-comment sa atin. Ayan. Yes. So, teacher din, no? Maraming salamat po kay Ma'am Donna Princess Sibayan, ayan, ng Quirino National High School, district ng Quirino District, SDO Isabela. Parang nakita ko si ma'am na na-awardan natin yung isa nating mga mahusay shooty na siya yung teacher, science teacher. Ayan. So hello po Ma'am Donna Abu Sibayan. Donna Princess Abu Sibayan. Thank you ma'am for watching our session. Ayan. Yes, so Tutor Rainier, naghihintay ako ng kumpleto no na sagot. Apat na. Apat, ayan. So, Tutor Rainier, may nakita ako napakabilis ng sagot ni Rainiel Manabat. Tutor Rainier, kompleto agad yung apat. So, parang nakita, ngayon ko lang ulit nakita si Rainiel. Though nakikita ko na sumasagot siya, Tutor Rainier. Sabi niya, yung number 1 ba, electromagnetic wave, Tutor Rainier? Okay. So, this is electromagnetic Okay, wave. Tama. Ang number 2 natin ay magnetic field. Magnetic field. Okay, tama din. Number 3, vacuum. Yes, vacuum. Tama. At number 4 naman ay 3 times 10 raised to 8 meter per second. That's correct. Ayan, tama. So congratulations sa ating pinakamabilis no, na nakasagot ng apat na yan na si Rainiel Manabat. So nakakuha siya agad, apat agad yun, Tutor Rainier. 4 points agad yan. Yes, 4 points agad yun. So isusulat ko lang yung pangalan ni Rainier dito sa ating ating record. Ayan, Tutor Rainier. So congratulations Rainiel sa pagsagot ng ating what I have learned, pick out the word. Ayan. Tutor Rainier, punta naman tayo sa ating assessment. Yes. Tutor Ichad, 3 na lang naman itong questions, no. So we are down with the last part, no, yung latter part ng ating SLM. Natutuwa ko, Tutor Ichad, na napaka-overwhelming na response ng mga bata. Alam ko na talagang excited na rin sila, no? Hindi lang naman tayo nagbibigay kasi ng prizes. Hindi naman yun eh. Ang nakita natin dito, yung concept na talagang eager silang matuto, eager silang malaman ng mga bago sa quarter 2. At syempre, tayo binibigyan din ng plataforma ng EdTech unit, katulad ng Itulay, na maibahagi natin ang konsepto na nasa SLM at naitutulay natin papunta sa kanilang bahay mismo, sa kanilang computer, sa cellphone nila, diretso agad. Yes. Thank you, Tutor Rainier. Tama po yun, no? So, ngayon, punta na tayo ng assessment natin. Kino-congratulate tayo ni Ma'am Donna Jill. Shout out ko lang. Sabi niya, congratulations sa inyong dalawa, mga mahuhusay naming shooters. Hakot Awards ang gagaling. Maraming salamat po, Ma'am Donna Jill. Ang katulad ni Ma'am Donna Jill na guro, Tutor Rainier, ang nagbibigay sa atin ng motivation at patuloy na inspirasyon para paghusayan pa ang ating mga sessions. So, Tutor Rainier, basahin ko na ang direction ng ating assessment. No? Read each questions carefully. Choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answer or comment it down. Again, pag nag-comment po kayo, letter at saka yung number ng ating tanong, Tutor Rainier. Ayan. So, monitor ko po ulit ang ating mga sagot, Tutor Rainier. Okay, assessment question number 1. He theorized that changing magnetic field will produce electric field. A. Faraday. B. Hertz. C. Maxwell. Or D. Oersted. Again, he theorized that changing magnetic field will produce electric field. Faraday, Hertz, Maxwell, or Oersted. Type number 1 and the letter of the correct answer. Yan. So exciting, Tutor Rainier. Sino kaya ang pinakamabilis? Ayan, may nakita na ako agad. Sino to? Ayan, Janeline Espirito, letter A daw, number 1, letter A. Sabi naman ni Hazel Fronda, number 1, letter B. Si Philip Ray Mancera ay number 1, letter A. Ang tamang sagot, Tutor Rainier, ay? Si Oersted. Yan, letter D, si Oersted. So, tignan ko ha. Ayan, so ang nakita kong tamang sagot na may pinakamabilis, no, ay si Francis Ivan Macaraeg. Ayan, sabi niya, number 1, it's letter D. Ayan, si Oersted ang ating tamang sagot, Tutor Rainier. Okay. Next, let's have question number 2. Electromagnetic waves can travel through a vacuum. What is the speed of electromagnetic wave in a vacuum? Is it A, 3 times 10 to the 8 meter per second? B, 3 times 10 meter per second squared? Or letter C, 3 times 10 to the 9 meter per second? Or letter D, 3 times 10 to the 9 meter per second squared?
Just type number 2 and the letter of the correct answer. Yes, Tutor Rainier. So hintayin ko yung pinakamabilis na sumagot. Pero shout out kay Ma'am Rowena de Guzman po ulit ng Kanaan East National High School, Tutor Rainier. No, kino-congrats niya rin tayo. Ayan. So may nakita na akong pinakamabilis sumagot si Ina Isabela. Ayan, Yadaw. Tingin ko ito rin yung taga Quirino National High School. Sabi niya, question number 2, letter A. Tama po ba, Tutor Rainier? Yes, correct po. That's 3 times 10 to the 8 meter per second squared or 300 million meters per second. Ayan, so napakabilis, Tutor Rainier ni Ina din. Isabela. Speed rin talaga. Ayan. Ayan, okay. Tutor Rainier, last question. Which two waves lie at the beginning and end of, take note, electromagnetic spectrum? A, gamma rays and X-ray. B, microwave and ultraviolet rays. C, radio wave and gamma ray. Or D, radio waves and microwaves. Ano daw yung nasa unahan at dulo ng electromagnetic spectrum natin? Ayan, so may nakikita akong mga mabilis na sumagot dito ng question number 3, pero ayan, tignan natin kung sino may pinakamabilis na sagot talaga na ngayon lang. Oo, na-correct din. Ayan, so parang ang dami ko agad nakitang sagot. Wait lang, yes. Tutor Rainier. Ayan, so may nakita ko si Angela, Angela May Biluan, sabi niya letter D, si Shannon letter A, si Luis Errol letter B. Ayan, so Tutor Rainier, ang tamang sagot ay letter C, syempre. Letter C, ayan. So, titignan ko ang pinakamabilis sumagot. Si Arlene. Si Philip Ray Mancera, kung di ako nagkakamali. Titignan ko, Tutor Rainier, no? Kung si Philip Ray Mancera. Ayan, tama, Tutor Rainier. Philip Ray Mancera ang ating question number 3. Ayan. Okay. Ayan. So, thank you sa ating... Pero hindi na natin i-comment yung scores. Paano natin mababasa o masasabi yung mga scores nila, Tutor Ichad? Siguro, next ano na lang ba? Next week, ayan, Tutor Rainier. Nakasulat naman sa akin mula sa what I know kanina hanggang sa ngayon, no, nakikita ko yung kanilang mga scores, ayan, Tutor Rainier. So, next week, malalaman nila kung sino ang ating mga a-awardan. Ayan. So, maraming salamat sa ating mga learners sa sumagot and congratulations. Ayan. Share nila sa kanilang mga Facebook wall, Tutor Rainier, ang kanilang mga reflection para sa hapon na ito using our official hashtag #ituloy-mahusay at yung nakalagay sa ibaba ng ating banner na nakalagay na #ituloy-level-up. Ayan. So ngayong quarter na ito. Thank you, Tutor Rainier. Yes. And of course, proud ako na ipakilala sa inyo ang ating mga science junior high school tutors mula sa grade 7, Tutor Rogue and Tutor Jen, Science 8, Tutor Z and Tutor Marky, Tutor Kevin naman and Tutor Vandong sa Science 9, and yours truly and my friend, my co-tutor, Tutor Ichad, para naman sa grade 10 Science. At nandiyan na rin po yung mga time slot ng ating mula Science 7 hanggang Science 9. Yes, Cap, and Tutor Rainier, no, kung meron silang kapatid, grade 7, grade 8, grade 9, no, mag-uod sila ng ibang mga sessions natin para at least masuportahan din natin ang iba pang mga programa ng ating DepEd Itulay. Ayan. So, kahit sa ibang subject, no, sa ibang araw, manood sila para mas matuto pa sila sa kanilang mga modules at subjects, Tutor Rainier. Ayan, so gracias, merci, grazie, salamat po, and thank you sa panonood ngayon sa ating hapon. Muli, ako ang inyong Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School ng Schools Division Office ng Malabon City. Kasama si Tutor Rainier naman po at your service from Manuel Luis Quezon High School, SDO Caloocan City. And ayan, next, tayo po ay maaari nating mapanood ngayon sa susunod na time slot with Tutor Kevin from SDO Calamba City and Tutor Edson, SDO Mabalacat City, sa kanilang safety and first aid. Yan, Tutor Rainier, thank you so much. Kita-kits tayo next week.